Okay mga butingking, gagawa tayo ng ceiling fan. Ang ganitong klaseng ceiling fan, mga old model na to. Noong panahon na nagsisimula pa lang ako nagpapaturo ng electric fan, 1999, meron ng ganitong klaseng ceiling fan na standard. Ngayon, tingnan natin kung anong problema dito. Tsaka ang kagandahan ng mga LEC nung unang panahon, solid, no? Matibay. Hindi kagaya ngayon yung mga plastic, ano na, no? Malambot na. Ito, dalawa na lang ang screw niya. Dadagdagan na lang natin pag binuo na lang natin to. Tignan nyo yung mga wire ng mga unang panahon na ceiling fan. Wala silang color coding na balot. Kaya kung kung hindi pa kayo nakakahawak ng ganitong klaseng electric fan, may sikreto po ang bawat wire na yan. Ito po sikreto niya, papakita ko po sa inyo. Ayan. Kulay yellow. Ibig sabihin, yan po ang capacitor. Ito naman, kulay red. Yan po ang running. Pero, ang tawag po dito, common, no? Kasi dito po lalagyan ng line, no? Tapos tong huli, kulay green, sigurado to. Kasi ito ang line capacitor, pinaka-running. Ayun, kulay green. Lagay na lang natin yung mga wire lang muna, yung mga kulay niya, papakita natin. Ayan. Hindi po sila naglalagay ng kulay sa mga wire po nila. Naglalagay po sila ng sikreto sa loob po. Pag binalatan nyo, doon nyo po makikita kung kung saan nyo po itatap ang capacitor at saka yung mga line. Kagaya po nito. Ang yellow, lalagyan natin ng capacitor. Yellow, lalagyan natin ng capacitor. Tapos tong green, ito kulay green, lalagyan din natin ng capacitor. Tapos tong red, ito red, lalagyan natin ng line. Ito yung red, lalagyan natin ng line. AC cord. Ito po ang ating AC cord. Ngayon, itong isang AC cord, lalagyan naman natin doon sa kulay green. Ayan, yan po running. Yan po natin lalagay. Diyan po nakikita kung paano nyo po itatap yung capacitor at saka yung line. Ngayon, saksak natin kung under ba siya o hindi. Wala na, ayaw niyang umandar. Ibig sabihin, sira po ang kanyang stator. Tignan natin sa loob. Buksan natin. Okay. Okay, buksan na natin. Itong mga ganito klaseng mga ceiling fan, nung nagsisimula pa lang ako nagpapaturo ng electric fan, noong 1999,
meron na kaming ginagawang ganitong klaseng ceiling fan. Kung susumahin natin sa panahon ngayon, 26 years ago na. Siyempre, ang edad dito, hindi naman sigurado ganun, no? Yung mas higit pa dito ang edad nito. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang taon nitong ceiling fan na to. Pero siguro naglalaro na rin siguro ng mga 30 years to. No? Ang taon ng ceiling fan na to. Ang kagandahan ng mga ceiling fan ng unang panahon, yung mga standard. Ang tawag sa mga standard nun, self-oil, no? Talaga naglalangis sila habang umiikot. Ngayon tingnan natin. Ang shafting bushing nito, original pa rin. Original pa rin ang shafting bushing nito. Hindi pa rin nagbabago. Kasi tingnan nyo naman ang itsura ng shafting niya, no? Puno ng kalawang. Ngayon tingnan natin sa loob kung ganun din ba ang itsura niya. Di ba? Ang ganda. Pansin nyo, mga kaputing-ting. Diba? Grabe. No? Walang kagas-gas-gas-gas, kumikinang. No? 20 years, sabihin na natin 1999, 26 years ago. Ay, tingnan mo. Wow. Ganyan kaganda ang mga shafting at saka bushing. Kasi ang bushing nito mga kaputing-ting, yung parang tanso, ang parang tanso sa hindi sa bakal. Kaya habang umiinit siya, naglalangis siya. Ngayon, ewan ko lang kung meron pang ganitong klaseng shafting. Kung mapapansin nyo dito, sakto lang para sa LEC. Kukunin ko yung LEC. Ayan, papasok ko. Pero pagdating dito, hindi na siya papasok. Kasi, pagdating dito, tataba na siya. Tataba na banda dito ang kanyang shafting. Tingnan nyo, mataba siya rito, no? Payat siya rito, papunta rito, mataba. Pero, kung papansinin po natin yung mga shafting ngayon, tingnan nyo. Pag ipapasok natin sa LEC, ayan, pauga siya. Kasi, mas mataba po ang pagkabilog ng mga old model na standard. Ito, sakto lang. Ayan o, wala siyang uga. No? Kaya hindi natin alam kung mayroon pang ganitong klaseng shafting na nabibili. Yung mga shafting lang ito, hindi ko alam kung mayroon pang nabibili. Pero, ang mga LEC ganito, yung mga old model na LEC, mayroon pang nabibiling ganito. Kasi ako, mayroon pa akong mga natitirang old model na LEC na mataba yung pagkabilog niya. Meron pa tayo na available dito sa shop. Ngayon, sigurado, ang papalitan na natin dito, ito na. Kasi kailangan na natin palitan kasi masyado na siyang matanda. Ngayon, paano ba tinatanggal ang stator na to para matanggal natin? Dito muna tayo, tingnan natin. Kung mapapansin nyo, ganyan na yung itsura ng ating stator. At saka ayun, ginawa. Gumagalaw na siya. Meron na siyang kailangan na talaga natin palitan to. Kasi ano na rin, no? Pati mga insulation niya para mag-separate ang magnetic wire sa bakal, malutong na rin. Ngayon, paano ba pagtanggal ng stator na to sa housing ng ating ceiling fan? Ganito lang po mga kaputing-ting. Ang apat na sulong na yan, na kahit saan, na kahit saan niyo gustong pupukin. Pag umangat dito, dito naman sa kabila. Ganun lang po mga kaputing-ting, ha? Tanggalin na natin ito. Sa mga nagtatanong, kakakala nila dahil pag pinupukpok natin itong housing ng ating lalagyan ng stator, mababasag ang ating housing. Hindi po. Hindi po yan mababasag mga kaputing-ting. Talagang nakadesign yan para pukpukin, para lumabas po ang ating stator.
Ayun. Tanggal na. Ngayon, ito ang pare-rewind natin. Tingnan nyo mabuting no? Walang pasag yan. Makikita nyo kung may crack, dito nyo makikita. Oh, makikita nyo magkakaroon ng lamat dyan, ha? No? Wala. Ibig sabihin, matibay po talaga ang pagka-design ng ating housing. Aluminum po ito, mabuting, purong aluminum yan. Original pa ang pagka-aluminum to kasi old model na ceiling fan po to. Okay mga puting ting, pare-rewind ko muna to. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.